Ang sakit na ito, ang malayat malambot ay may karamdaman, malungkot. Mahusay at maluwag sa kanyang puso ang paggawa ng mga bagay. Gayunpaman, noong araw na natanggap ko ang malikot na video ng aking kasintahan na humahalik sa ibang tao, nasunog ako sa galit. Agad kong pinatira ang malinis at magandang kasambahay sa bahay na kasal. Sabi ko, papatirahin ko siya rito, ilalabas ko lahat ng gamit ni Liuruyan. Biglang isang dalagang nakasimple damit at naka-side braid ang pumasok sa silid ng kasambahay. Tinanong ko, sino siya? Magalang na sinabi ng tagapamahala, young master. Ito ang bagong tao na nahanap ni President G para makilala ka. Sinabing pwede niyang palitan si Miss Liu. Nakatayo sa pintuan ng dalaga, nakasuot ng simpleng puting damit. Nakasuot ng mamaga at buong asul na hinabing bag, pero nakatayo siya ng tuwid, may kagandahan at kagandahan. Malinis siya sa bawat sulok, kahit ang kanyang lumang tsinelas ay nahugasan at kumupas. Ipinakilala ako ng tagapamahala. Young master, ito si Yu Wei, na dinala ni President G mula sa Jiangyuan Village. Ang mga transaksyong paglilipat ay naayos na at bukas ay mag-aaral siya kasama mo. Tiningnan ko ang estrangherang dalagang nagngangalang Yu Wei. Makinis ang kanyang mga tampok, malambot ang kanyang mga mukha, at ang kanyang mga mata ay mapagpakumbaba. Kahit na hindi siya nagdadamit ng pulbos, hindi nito maitatago ang kanyang malinis at hindi kapanipaniwalang mukha. Nagtanong siya ng kung ano sa katulong sa tabi niya na may ngiti. Matapos matiyak na hindi niya madudumihan ang sahig, pumasok siya sa silid para magpalit ng damit. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ang kanyang mga mata ay nakataas at kapag siya ay ngumingiti, ito ay nagpapaalala sa atin ng bubbly soda na may yelo sa tag-araw. Nagbubula, nagpapalamig at nakakaginhawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Siya ang dinadala ng aking ina. Tinanong ko, maaari ba niyang palitan si Liuruyan? Mayroon akong kasal kay Liuruyan mula pagkabata. Siya ay nominal na aking kasintahan, ngunit sa katotohanan, siya ay isang pampalit para sa akin kapag nag-aalala ang aking pamilya. Ang isang taong pinagkalooban ng kapalaran ay nahanap para sa akin ng isang dalubhasa. Ako ay may sakit mula pagkabata at may congenital heart disease. Maaari akong mamatay anumang oras. Ang kapalaran ni Liuruyan ay natukoy na tugma sa akin. Kung siya ay malapit na nakakabit sa akin, maaari niyang pagalingin ako. Ang G family ay nagbigay ng malaking benepisyo sa pamilya Liu, kaya ipinadala ng pamilya Liu si Liuruyan sa G family. Upang mapagaling ako, sinabi ng tagapamahala, pag-iisipan ang kanyang mga salita, ang ibig sabihin ni President G.I. Si Yu Wei ay maaaring palitan si Miss Liu, ngunit hindi sila nagkakasalungatan. Kung gusto mo si Miss Liu, gusto ko, kahit hindi ko iniangat ang aking talukap. Iniisip ang eksena ni Liuruyan at ang kanyang kaklase. Nasa parehong silid-aralan at naghahalikan, isang pakiramdam ng pagkasuklam ang dumating. Tila napansin ng dalaga sa ibaba ang aking tingin. Tumingala siya at nakatagpo ang aking mga mata at nagkunwari. Tiningnan ko siya mula sa itaas, nakita siyang medyo mahiyain na ibinaba ang hinabing bag, na parang yumuko siya sa akin. Pagkatapos tumayo, umiti siya sa akin, na parang pagbangon ng mga pastulan at pagkamalago ng mga puno. Ang pagkamalas sa bulwagan ay madaling naalis. Si Yu Wei ay inayos na pumasok sa silid ng kasambahay sa ibaba. Sinabi ko, papatirahin ko siya sa tabi ko. Sabi ko, pagkatapos mong ayusin, halika't makita mo ako. Ang silid sa tabi ay dating kay Liuruyan. Dahan-dahan siyang lumapit para alalayan ako. Sabi niya, binata. Tungkol sa mga gamit ni Miss Liu, sinabi ko, lahat ay itinapon ko. Ako ay walang sigla. Sabi ko, dahil may kapalit na siya. Hindi na kailangan ng jizya sa kanya. Hindi marami ang gamit ni Yu Wei. Sabi ng tagapamahala, naglagay lang siya ng bagahe. Tinatanong niya kung pwede siyang maligo muna. Baka hindi maligo ang tawag dahil malamig lang na tubig ang ginamit niya. Nanginginig pa siya ng lumabas dahil sa lagnat at tumutulong tubig sa buhok. Nagpalit ng bagong damit si Yu Wei. Talaga namang luma na, pero ito na marahil ang pinakabago niyang damit. Hindi pa man lang tinatapalan. Ngunit makikita mo, ito na ang pinakamasusing paghahanda na nagawa ni Yu Wei bago siya makita. Naramdaman ko ang bahagyang amoy ng insenso sa kanya. Simple ngunit natural. Hindi perpekto ang kanyang Mandarin. Ngunit sinubukan niyang ayusin ang tono ng kanyang boses para batiin ako. Sabi niya, Enran. Sa wakas ay nakita ko na kayo. Ang mga matang parang tubig sa lawa ay maliwanag at malinaw. Ang liwanag ng araw na walang dumi ay pumasok doon. Tiningnan niya ako ng may debosyon at pagtuon na parang nakatingin sa isang Diyos sa altar. Enran. Malumanay kong sinabi, ibenta ka lang sa jizya. Ibig sabihin nito, mula ngayon hanggang sa mamatay ako, mawawalan siya ng kalayaan. Palagi siyang mananatili sa tabi ko. Walang pagkakaiba kay Liuruyan. Ang sagot na ito ay tila nagpatigil kay Yu Wei. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya, ngunit hindi ako karapat-dapat sa ganitong presyo. Ang pangungusap na ito ay tila nagpapababa sa sarili. Ngunit walang pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon.
Ngumiti muli si Yuyue. Hindi siya nagsunog ng tsaa. Nakaangat ang dulo ng kanyang mga mata. Ito ay isang ngiti na puno ng kabataan. Ang larawan sa file ay tumatawa rin siya. Isang matamis at malinis na ngiti. Naging maliwanag ang mundo. Sabi niya, kayo po ang nagpasok sa akin sa paaralan. Pinayagan niyo akong ipagpatuloy ang pag-aaral. Kayo ang nagligtas sa aking kapatid, at binigyan ako ng bayarin sa ospital na hindi ko mababayaran habang buhay. Kayo rin ang nagdala sa akin palabas ng Jiangyuan Village. Akala ko hindi ko makikita ang labas ng ngayon. Hindi ko inakalang makikilala ko kayo. Lumuhod si Yuyue at tumingala sa akin, ang kanyang tinig ay seryoso. Sabi niya, sa dami ng tao, mapili ninyo ako. Nabili ninyo ako. Ito ang aking swerte. Mukha siyang masunurin. Parang pusang gustong haplusin sa ulo. Naguluhan ako at napakunot ang noo dahil hindi ko maintindihan kung bakit siya nakangiti. Kahit ganito, ang buhay na nakikita mo sa isang tingin. Nabasa ko ang impormasyon ni Yuyue. Ilang linya lang ang naglalarawan ng kanyang malungkot at mahirap na kalahating buhay. Napakahirap ng kanyang pamilya. Umalis ang mga magulang para magtrabaho at hindi na nakabalik. Ang lolo niya ang nagpalaki sa kanya. Namatay siya 2 taon na ang nakalipas dahil sa sobrang pagod. Si Yuyue ay napilitang huminto sa pag-aaral. Habang inaalagaan ang kanyang may sakit na kapatid, gumagawa siya ng lahat ng paraan upang kumita ng pamasahe niya. Kinalaunan, ang aking ina ang pumunta sa Jiangyuan Village upang mamuhunan sa mga proyekto ng kawanggawa, nagtayo ng isang love school at natagpuan siya. Sa mga taong ito, ang aking ina at ama ay naglakbay sa malayo at malawak. Ang isa ay naghahanap ng pinakamahusay na medical team para sa akin, at ang isa naman ay lumilikha ng iba't ibang charity projects sa aking pangalan. Hindi naman talaga naniniwala sa pamahiin sina Jailin at Changxing noon. Naging ganito lang sila nang makaharap ang mga bagay na hindi na kayang baguhin ng tao. Noong unang pumasok ako sa intensive care unit at walang malay, lahat ng doktor sa mundo ay walang magawa. Nagsimula silang manalangin sa mga Diyos at Buddha. Nagsimula silang gumawa ng lahat, humihiling na bumagsak ang biyaya sa akin, at nagsimulang maniwala sa tinatawag na metaphysics. Nagsabi pa sila ng mga pampalakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga eksperto, at nagsimulang mangalap ng mga taong sinasabing tugma sa aking kapalaran. Ang algoritmo ng kapalaran ay napakakomplikado, at napakakaunti ang mga taong nakakatugon sa mga kondisyon. Sa loob ng maraming taon, 2 lamang ang natagpuan ko. Si Liu Ruyan ang una, at si Yuyue ang pangalawa. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala sa pagpapalakas. Ang sakit na hindi nalulutas ng modernong medisina, paano ito magagamot sa pamamagitan ng walang basehang metaphysics? Bakit ang isang estranghero na hindi ko pa nakikilala ay magdadala sa akin ng swerte? Ang aking katawan ay tiyak na hihina sa paglipas ng panahon, ngunit ayaw kong bigin sina Jiyu at Changxing. Kaya naman, hinayaan ko si Liu Ruyan na manatili sa aking tabi sa napakaraming taon. Pinayagan ko ang kasal. Ang mga alaala ay hindi mainit. Ang pagkawala ng aking ama at ina ay nagdulot ng kalungkutan. Umuulan ng paulit-ulit sa aking puso, ngunit tanging ako lamang ang makapipigil sa lungkot at pagtangis. Sa sakit ay ikinulong ko ang aking sarili, upang ang matinding emosyon na ito ay hindi tuluyang sirain ang aking marupok na katawan. Matagal ko nang tinanggap ang aking kamatayan. Ngunit ang aking hindi maiiwasang kasakiman ay nagnanais pa rin na mabuhay ng mas matagal. Kahit man lang ay makasama ko pa sina Jiyu at Changxing ng mas matagal. Kaya naman, ang palaging nakikita nila ay ang malamig at tahimik na Jiboboda. Sinabi ko, naintindihan ko. Tiningnan ko si Yuyue sa harap ko at sinabi, hindi mo kailangang tawaging benefactor at huwag mo akong tawaging po. Siya ay nagsalita ng mahina. Ginoong Jai, tumingala siya at nagtanong, pwede ko bang tawagin kang ganyan? Pumayag ako kahit ano pa ang gusto mo. Para bang nakatanggap si Yuyue ng isang napakalaking pabor. Nang aking sasabihin ang isang bagay, isang bugso ng hangin ang humampas. Siya ay mabilis na umatras ng ilang hakbang at lumingon. Umubo siya. Sa puntong ito, mukha na siyang medyo nahihiya. Paumanhin. Ginoong Jai, tiningnan ko ang kanyang bahagyang basa at tuyong buhok at nagtanong, nagsasalamin ka ba ng malamig na tubig? Sinabi niya. Naisip ko, hindi ko maaaring pasamain ang EJ. Natatakot ako. Pinutol ko siya, walang mainit na tubig. Seryoso siyang tumango. Sinabi ko, patuyuin mo muna ang buhok mo, tapos ipagpatuloy mo ang pagtuturo ng tagapamahala. Sa kanyang mukhang nag-aalalang mga mata, nanatili akong tahimik ng ilang segundo, saka mahinang sinabi. Kinalimutan na. Sumunod ka sa akin. Nagsimula akong ituro kay Yuyue ang mga pasilidad sa silid. Masigasig siyang nag-aaral, hanggang sa mapunta ang kanyang tingin sa ilang maliliit na upuan sa tabi, at nagpakita siya ng malalim na pag-isip. Tinanong ko, anong problema? Sabi niya, hindi angkop sa iyo ang mga silyang ito, masyadong maliit.
Sumagot si Yuyue, sa tingin ko, dapat mayroong maluwag at komportableng silya sa kwartong ito para kay Jay. Sa gayon, kapag pumunta ka rito, maaari ka ring magpahinga. Nagpaos ako. Ang kwartong ito ay orihinal na kwarto ni Liu Ruyan. Palagi niyang gusto ang mga maliliit at pinong kasangkapan, at bihira akong pumasok sa kanyang kwarto. Nagkataon, tumunog ang cellphone. Mensahe mula kay Liu Ruyan, sinabi niya, uwi ako ngayong gabi. Maigsi niyang ibinalita sa akin. Sinabi ko kay Uncle Lee, pagdating ng umaga, hayaan siyang sunduin muna ako. Si Uncle Lee ang aking driver at personal assistant. Naalala ko na pala, 1 oras ang nakalipas, gusto kong puntahan si Liu Ruyan. Para itanong ang tungkol sa relasyon niya kay Yi Tengcheng. Gusto kong itanong ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang, itago muna natin ang relasyong ito. Huwag nating ipaalam kay Jiboda na maghinala. Kapatid na Cheng, huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang hawakan ako. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ngayon, hindi na kailangan ng pamilya Jishang. Mula ngayon, magiging isang tao siya na. Walang anumang koneksyon sa akin. Hindi ako sumagot, nagpadala lang ako ng mensahe kay Uncle Lee. Ang tagapamahala ng bahay ay naglabas na ng abiso, kinansela ang lahat ng karapatan ni Liu Ruyan at hindi pinapayagan siyang pumasok sa bahay ng Jay. Nagdagdag ako ng isang pangungusap, sinabi ko, hindi mo na kailangang sunduin si Liu Ruyan simula ngayon. Pagkatapos ay tumingin ako kay Yuyue, ito ang iyong kwarto. Anong gusto mong palitan? Sabihin mo lang sa tagapamahala ng bahay. Nagtanong siya, maaari ko bang itanong sayo? Naguluhan ako, bakit ako? Sinabi niya, dahil ito ay silya na inihanda para sayo. Seryoso niyang sinabi, kaya kailangan ang kagustuhan ni EJ. Sabi ko na malamig kung ano ang gusto mo. Ngunit mumiti muli si Yuyue. Ang sulok ng kanyang mga labi ay tumaas, sariwa at maliwanag, na parang binagsakan siya ng napakalaking kaligayahan sa kanyang ulo. Tila natandaan niya ang aking schedule. Tiningnan niya ang oras sa dingding at alam niyang oras na para magpahinga ako. Kaya sabi niya hanggang bukas, EJ. Tama, sinabi ko. Hanggang bukas. Nang gabing iyon na naginip ako, napanaginipan ko ang batang si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay lumaki sa aming bahay. Ang kwarto niya ay katabi ng akin. Pumunta siya sa bahay ng Ji kung gusto niya at umuwi kung gusto niya. Dahil sa akin, ang kanyang mga pangangailangan at pagtrato ay ang pinakamahusay. Ang tanging kahilingan ng pamilya G sa kanya ay, samahan mo ako, aliwin mo ako. Huwag mo akong pawerhinin at mangapi. Hindi inaasahan bago ako mamatay. Kailangan niyang manatili sa aking tabi, kahit makipagpakasal sa akin. Lumaki kami ng magkasama. Nag-aral sa parehong paaralan, nasa parehong klase. Kami ay mga kaibigan mula pagkabata sa loob ng halos 10 taon. Siya ay mahusay sa pag-aaral at kaakit-akit. Ang kanyang buhay noong bata pa. Nagpalaki ng anak na may mamahaling aura, parang isang rose na naligo sa dugo, si Liu Ruyan ay malamig at reserba. Hindi ipinapakita ang mga damdamin, ang bawat kilos ay may kakaibang karangyaan, ang karangyaang ito ay lumalambot lamang kapag kaharap ako. Ngunit kahit gayon, sinusunod lamang niya ang mga pangunahing patakaran ng pamumuhay na ito at hindi gumagawa ng mga bagay na labis. Ang aming pagsasama ay palaging banayad tulad ng tubig. Naglalakad siya, kasama ko kapag maganda ang panahon, magkasama kami sa library. Binibigyan niya ako ng librong gusto niyang basahin, naghahanda ng mga paborito kong pagkain, pero iyon lang iyon. Hindi pa nga kami masyadong nag-uusap, siguro noong bata pa si Liu Ruyan ay nag-aalala siya kung paano ako mapasaya. Ngunit nang matuklasan niya na ako ay palaging mahinahon at halos hindi nagagalit, natutunan niya ang isang mas madaling paraan ng pamumuhay. Hindi siya maghihirap na pasayahin ako, syempre, hindi rin siya maglalaan ng dagdag na oras upang makipag-usap sa akin. Para sa akin, siya ay nagiging isang invisible na tanikala. Gusto niyang makawala ngunit hindi niya magawa. Dati, hindi ko inisip na mahalaga yon dahil ang aking katawan ay nakatakda na hindi ko kayang maranasan ang matinding emosyon. Hindi ako maaaring magkaroon ng galit, puot, sakit o kalungkutan. Ako ay masyadong mahina, kaya walang sinumang naglakas loob na lumapit sa akin. Hindi nila kayang tanggapin ang panganib na masaktan ako. Nasasanay na ako sa presensya at kasama ni Liu Ruyan, pinahihintulutan ko ang kanyang pagiging mataas. Hindi rin ako magagalit sa kanyang paminsan-minsang pagmamataas, dahil para sa akin, siya ay higit pa sa isang kasangkapan para sa aking mga magulang na makakuha ng kaunting kaginhawahan. Ngunit sa huli ako ay tao rin. 10 taon ng araw-araw na pagsasama, nagbigay ako ng kakaunting damdamin para kay Liu Ruyan. Isang espesyal na mag-aaral mula sa Yeteng City, nagmula siya sa mahirap na pamilya at mahiyain. Kahit na siya ay binubuli, hindi siya lumalaban, ngunit. Gayunpaman, tila palagi siyang puno ng sigla, masayahin at maasahin. Maaari siyang tanggihan ng paulit-ulit. Ngunit sa kabila nito, umingiti pa rin siya at nagtatanong sa mga kaklase kung maaari silang maglaro.
Maaari siyang mag-volunteer na tumakbo para sa pagiging klaseng pinuno, maaari rin siyang mag-sign up para sa isang school party. Kumanta ng malakas. Siya ay isang malusog at masiglang tao, ganap na kaiba sa akin. Iyon ang unang beses na natuklasan ko na marami palang pwedeng sabihin si Liu Ruyan, na maaari rin siyang masigasig na maghanap ng panlasa ng isang tao at magluto para sa kanila. Maaari rin siyang mapuno ng pasasalamat kapag nakakatanggap ng regalo sa halip na pumili. Kaya, ang lahat ng tungkol sa kanya at kay Yeteng City ay ipinakita na sa akin, kahit na ang surveillance footage ng kanilang paghahalikan pagkatapos ng night study session ay ibinigay sa akin. Si Yeteng City ay nag-aalala at nagsabi, "Napakakasuklam-suklam, bakit kailangang ikabit ka ni Jiboda sa kanya? Nawalan ka ng kalayaan ng napakaraming taon. Hindi pa ba ito sapat?" Si Liu Ruyan ay natigilan sandali at sinabi niya sa malungkot na tinig, "Hindi siya magaling sa kalusugan, kailangan nating itago ito muna, ni Chengje. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako hahawakan." Dagdag pa niya, "Naging biktima na rin ako ng matagal, hindi ako keber na maghintay pa ng kaunting panahon. Kapag siya, pagkatapos malaya na tayo." Pagkatapos ay muli silang nagkita. "Hinihipuan mo ba ako o ako ang humihipo sa'yo, na parang isang malungkot na magkasintahan na pinaghiwalay ko?" Hindi ako galit. Dahil kapag ang ganitong emosyon ay dumating, hindi ako makahinga. Wala akong pakialam. Gusto kong tanungin siya ng personal, ano ang ibig mong sabihin sa naging biktima? Pagkatapos akong makasama ni Yu Wei sa opisina ng paaralan, lahat ay nagulat. Pagkatapos ay nagpakita sila ng hindi kapanipaniwalang ekspresyon na parang Asian at nag-isip ng malalim. May nagsabi, "Sino to? Hindi ko pa siya nakikita." May nagsabi rin, "Nakakagulat, bakit hindi si Liu Ruyan?" Sabi ng isa pang estudyante, "Masama ang taong ito." May mga babae ring nagsabi, "Naiinis ako, bakit hindi ako ang nakakakuha ng magagandang pagkakataon? Kasalanan ng nanay ko na hindi niya ako isinama sa grupo ng mga estudyanteng pinili noong bata pa ako." May mga babae pang nagsabi, "Pwede ko bang subukan? Gusto ko ring maging manager ng club. Gusto kong makita ang ekspresyon ni Liu Ruyan." May nagsabi ulit, "Maganda." Nainis na si Jiboda sa kanya. Nakita ni Yu Wei na halos lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Tila kinakabahan siya, ngunit mabilis siyang kumalma. Sinabi niya sa akin, "Mag-aaral akong mabuti." Mukha akong nagtataka. Sinabi niya muli, "Kukunin ko ang unang pwesto, hindi ko talaga mapapahiya ang pamilya G." Ang boses niya ay kasing seryoso ng isang panalangin. Wala akong masabi. Pinanood ko siyang umupo sa tabi ko at nagsimulang maglinis. Mula taas pababa, sa loob at labas, pinunasan niya ng mabuti. Narinig ko sa tagapamahala ng bahay na, pagkatapos akong makatulog kagabi, tinulungan muna ni Yu Wei ang tiyahin sa pagwawalis at pagkatapos ay tinulungan ang mga magulang sa pagdidilig ng mga bulaklak. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng bakuran, bumubulong ng mga salita habang tumatakbo, at sa huli ay kumuha ng maliit na notebook upang isulat ang isang bagay. Sinilip ko ito nang hindi sinasadya ngayon at nakita ko na puro tungkol sa akin ang nakasulat. Gaano katagal ang karaniwang pag-idlip? Kailan siya karaniwang naglalakad? Anong mga libro ang binabasa niya kapag nagbabasa siya? Anong uri ng almusal ang gusto niya? Anong oras siya umiinom ng gamot? Sa isang gabi lang, puno na ang mga ito. Bumangon siya ngayong umaga bago pa sumikat ang araw. Pagkatapos tumakbo, naligo siya at nagsimulang mag-aral habang tinutulungan ang kusinero sa paghahanda ng almusal. Ang masarap na tanhuasu sa plato ngayong araw ay ginawa niya. Maaari bang magkaroon ang isang tao ng walang katapusang dedikasyon? Lubos akong naguguluhan. Tinanong ko siya, "Hindi ka ba napapagod?" Umiling siya at sinabing, "Hindi ako napapagod." Sa huli, nagtimpla siya ng isang tasa ng mainit na tubig para sa akin. Tinitigan niya ako at mumiti, sinabing, "Masaya akong gawin ang mga ito." Nakakita na ako ng napakaraming tao na nagsisinungaling. Sila ay may maskara at nanunuyo. Mapagkunwari, panunuyo at panlalait. Kasama na si Liu Ruyan. Ang kanyang pag-aalala ay minsan may kasamang hindi sinasadyang pagpapakita ng damdamin na parang hindi tunay at ang pagkaawa ng pagkapilit na gawin ito. Nakikita ko lahat yan. Hindi lang ako kumikibo. Wala akong sapat na lakas para pag-isipan ang kanilang tunay na iniisip na nakatago sa kanilang puso. Hindi mahalaga. Hindi ako magmamalasakit. Pero tila hindi ko pa nakikita ang isang tulad ni Yu Wei. Parang isang ulan ng tagsibol mula sa bundok na hindi nahawaan ng mabahong usok ng lungsod at hindi rin nahirapan ng lamig at hangin. Hindi siya nagsasalita sa akin, hindi niya iniisip ang kanyang materyal na bagay at hindi rin niya itinatago ang kanyang sarili. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Nang magring ang bell para sa klase, may sumigaw na babae. Nagsisisi sa pagkahuli, si Liu Ruyan ay mahinhin na pumasok, kasunod si Yeteng Cheng na medyo gusot. Mabilis ang paghinga ni Liu Ruyan, mabigat ang dibdib niyang umangat at bumaba, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa akin.
O sa mas tamang sabihin, kay Yu Wei na nakaupo sa tabi ko. Si Liu Ruyan ay natigilan. Puno ng pagkalito ang kanyang mukha, pagtataka, at pagkayamot. Galit, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Sa huli, tahimik siyang umupo. Hindi niya pinansin kahit si Iteng Cheng sa tabi niya na mahinhin na nakangiti at humihingi ng pabor. Ang kanyang pagpapanggap na hindi ako nakikita ay may kasamang bahid ng pagkayamot at pag-iwas. Hindi ko pinansin ang bawat kilos niya. Hindi ko man lang siya binigyan ng tingin dahil tinuturuan ko si Yu Wei kung paano gamitin ang mga electronic device na gagamitin sa klase. Hindi niya alam ang kahit ano, ngunit siya ay matalino. Nagtatanong ng mga tanong na tila kulang sa kaalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay, ngunit hindi naman nakakainis. Mayroong listening comprehension practice sa English sa klase. Natural na binigyan ako ni Yu Wei ng isang earphone. Sa ilalim ng araw, ang kanyang maitim at makintab na buhok ay nababalutan ng malumanay na sinad. Naisip ko tuloy habang nakangiti siya at nakakapagpasaya ng pakiramdam na ang mga ganitong uri ng pagsusulit at mga pagsasanay sa klase ay hindi ko naman talaga sinasalihan. Isa, dahil ang pag-aaral ay nakakapagod. Lahat ay umaasa na ako ay magpahinga ng mabuti. Kahit ang pagpunta sa paaralan tulad ng mga kapantay ko ay pinag-isipan ng mabuti ng aking mga magulang bago pumayag. Dalawa, dahil ang mga ito ay hindi mahirap para sa akin. Ang mga usapang English na tila mahirap at malabo para kay Yu Wei. Kaya kong isulat ng buo sa aking sariling paraan. Hindi lang alam ni Yu Wei ang mga ito, at hindi rin niya iniisip na ang aking pagiging espesyal ay normal. Nang tumingin siya sa akin, parang hindi siya tumitingin sa isang pasyenteng kailangang iwasan. Hindi rin parang tumitingin sa isang bagay na kailangan niyang pagpasensyahan. Siya ay tumitingin sa akin, tumitingin lang kay Jiboda. Kahit na tinawag niya akong energy, ang emosyon sa kanyang mga mata ay malinaw at walang bahid ng kahit anong nakakagambala. Nag-atubili ako ng ilang segundo, kinuha ang earphone, at agad natapos ang pagsasanay sa klase. Ang dayuhang guro ay nakatayo sa entablado, malinaw na nakikita. Si Yu Wei ay halatang hindi makasabay sa ganitong full English teaching. Ngunit siya ay masigasig at nakatutok. Sa huli, hindi siya tumigil. Marahil nakita ng dayuhang guro ang bagong mukha sa klase at masigasig siyang inanyayahan na maglaro ng maikling dialogo. Mabilis ang pananalita ng dayuhang guro. Dahil sa magkasunod na pagbigkas, marami siyang pangungusap na hindi maintindihan ni Yu Wei. Halimbawa, ngayon, tumayo si Yu Wei. Bahagyang nalilito. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng dayuhang guro. Tinitingnan siya ng mga kaklase sa ibaba. Halatang nagulat silang lahat. Kahit hindi siya nagsalita, may bahagyang pagkurba sa kanyang labi na tila nagpapakita ng kaunting pagwawalang bahala at paglalarawan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. At nakipag-usap sa dayuhang guro. Sabi ni Liu Ruyan, "Guro, hayaan mo akong gawin ito." Ang American English ni Liu Ruyan ay napaka-fluente, galing sa aking dating guro sa English. Si Liu Ruyan, na naglalakad, ay nagsimulang magbasa, nakakainis ang pagpapanggap na hindi niya ako nakikita. Sinabi niya na ang bagong kaklase ay hindi nakakaintindi kahit sa iyo, at ang iyong hiling ay masyadong mahirap. Ang tono niya ay mahinahon na may hayag na pangungutya. Malinaw na hindi ito nagustuhan ni Iteng Cheng. Ibinaon niya ang boses at may sinabi sa kanya, ngunit hindi pinansin ni Liu Ruyan. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Yu Wei. Para siyang tumitingin sa isang kaaway na may matinding galit, ngunit hindi nagpakita ng kahirapan o kahihiyan si Yu Wei tulad ng inaasahan niya. Palagi siyang tapat sa kanyang kamangmangan. Hindi rin siya nasasaktan ang kanyang pagmamataas ng ganitong bagay. Nagpakita lang siya ng medyo mahiyain na ekspresyon at mahinang nagtanong, "Energy, nahihiya ka ba dahil sa akin?" Umiling ako. Pagkatapos ay itinaas ko rin ang aking kamay. "Teacher," mabagal kong sinabi. Ako na ang magiging partner niya. Ang foreign teacher ay nagulat at nagsabi, "Talaga? Magaling yan." Tumingin si Yu Wei sa akin. Sinabi ko, inaanyayahan kanyang umarte ng isang maikling dialogo. Inayos ko ang aking lalamunan, malinaw na mayroong tensyon. "Sasamahan kita." Masyadong mabilis ang usapan ng foreign teacher. Baka hindi makasabay si Yu Wei. Higit pa rito, sinasadya ni Liu Ruyan na pahiyain siya. Hindi ko pwedeng baliwalain ito. Ngunit hindi pa ako kailanman nagboluntaryong sumali sa ganitong aktibidad sa silid-aralan. Ito ang una. Hindi alam ni Yu Wei, ngunit alam ni Liu Ruyan. Ang ekspresyon niya ay biglang naglaho. Dahil sa hindi malamang dahilan, patuloy niyang iniiwasan ang aking tingin at bumalik muli sa akin. Ang kanyang magandang mga mata ay nagpakita ng maraming hindi alam. Sa sandaling ito, halos nawalan siya ng kontrol. Kahit na tumayo siya at malamig na sinabi sa foreign teacher, "Hindi mo alam." Ang bagong guro. Siyempre, ang ibang mga guro ay nakipag-usap na rin sa kanya tungkol sa aking sitwasyon, ngunit sa kanyang pananaw. Ito ay isang maliit na aktibidad lamang sa silid-aralan. Lalo pat nagboluntaryo pa ako, sabi niya. "Kaklase Jiboda." Tumingin siya sa akin.
Bahagya akong napakunot noo. Diretso kong binaliwala si Liu Ruyan. Hinaplos ko ang aking lalamunan. Pwede na ba akong magsimula? Nawalan ng kulay ang mukha ni Liu Ruyan, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, tila may gustong sabihin. Ngunit ang kanyang pagmamalaki ay pumigil sa kanya na magsalita pa. Tanging hindi na siyahang tunog lamang ang kanyang narinig. Ito ay isang sinipi mula sa isang dula. Mabagal kong binilis ang aking pagsasalita. Ang mga linya na may tono at boses ay binubuo muli sa batayan ng kasaysayan ng dula. Nauunawaan ito ni Yu Wei. Ang kanyang pagbigkas ay hindi perpekto, ngunit ang kanyang boses ay kaaya-aya, masigasig at nakatuon. Pagkatapos ng matagumpay na pagtatapos, ang foreign teacher ang unang pumalakpak sa amin. Pagkaupo ni Yu Wei, tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Bahagya siyang yumuko, Emerge. Ang galing mo. Gusto kong sabihin na hindi ito malaki, ngunit nag-atubili ako. Ngunit nagbago ang aking isip, magagawa mo rin sa hinaharap. Gusto ko. Pag-uwi, kukuha ako ng mas magaling na tutor sa Ingles para sa kanya. Ang cafeteria ng paaralan ay may 5 palapag. Ang ika-5 palapag ay pribadong inilaan para sa akin ng aking mga magulang. May mga nutritionist at chef na naghahanda ng mga custom menu para sa akin araw-araw. Mayroon ding mga self-service dining area, may tuturing na personal kong rest area. Pinapayagan ko rin ang ilang mga kaklase na mabuti ang pakikitungo ko o kung saan ang kanilang mga magulang ay may mga kasunduan sa aming pamilya na pumasok sa ika-5 palapag. Naupo kami ni Yu Wei malapit sa bintana. Lumapit si Lingsing at ilang kaklase, bumati sa amin na nakangiti. Ang kanilang mga mata ay dumaan kay Yu Wei, nagtatanong ngunit hindi bastos. Sinabi ni Yu Wei. Mukhang naiinggit sila sa akin. Tumingin sa akin si Yu Wei, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nakatingin na nakangiti, sinabi niya, dahil ba nakakain ako sa tapat ni Emerge? Mahinahon kong sinabi, hindi ito isang bagay na dapat inggitan. Ayaw ni Liu Ruyan na kumain kasama ko. Siguro dahil mabagal akong kumain at ang kinakain ko ay malinaw, mukhang hindi nakakagana. At dahil isa rin akong boring na tao, wala akong masyadong masabi, nawawalan ng kagustuhang magbahagi ang mga tao. O baka dahil palagi niyang gustong pasayahin ako at itaas ako. Nawalan ng saya sa pagkain. Natigilan si Yu Wei, pinagmasdan niya ako. Nagtataka niyang tinanong, hindi ba ito dapat inggitan? Sa susunod na sandali, napagtanto ni Yu Wei ang kanyang sinabi, agad na namula ang kanyang pisngi. Kahit na malupit siyang pinagtawanan sa klase. Ang babaeng hindi kailanman napahiya ay tila napakabalisa ngayon, na parang nahuli ang kanyang lihim na puso. Ngunit marahil hindi siya nagsinungaling, kaya maaari lamang niyang ipaliwanag ng hindi malinaw at mahinahon. Dahil kapag kasama ko si Emerge, nagiging napakaganda ng pakiramdam ko. Ano? Dahan-dahan akong nag-isip ng ilang sandali bago ko tuluyang naintindihan ang sinasabi niya, na parang may hangin sumisira sa ibabaw ng lawa. Ang tahimik na katahimikan ay nagpatuloy ng ilang segundo. Sabay kaming yumuko para kumain nang biglang may ingay sa pintuan. Si Liu Ruyan at Yi Tengcheng ay pumasok, parehong mukhang nakabawi na. Nawala ang pagkayamot at pagkadismaya ni Liu Ruyan kaninang umaga. Ang kanyang tingin kay Yi Tengcheng ay puno ng pagmamahal. Sinabi niya, Cheng, kumain ka na ba ng Buddha jumps over the wall? Sinabi niya, may ilang lata na niluluto sa buffet sa ika-5 palapag araw-araw. Maaari mo bang subukan mamaya? Sige, ngumiti ng may pagmamahal si Yi Tengcheng. Sinabi niya, pero okay lang ang lasa ng ganito, huwag mo namang kainin araw-araw. Madaling masanay sa luho, ngunit mahirap bumalik sa kaswal. Kung ako ang tatanungin, ang mga mamahaling bagay na ito. Siguro hindi kasing sarap ng malanatang na nasa labas ng pinto. Tumango si Liu Ruyan bilang pagsang-ayon, okay. Kung hindi mo gusto ang lasa, kakain tayo ng malanatang sa labas. Ngunit sa susunod na sandali, sila ay pinigilan. Magalang na sinabi ng manager ng cafeteria sa pintuan, ang ika-5 palapag ng cafeteria ay hindi bukas sa publiko. Mangyaring pumunta sa ibang palapag. Napatigil si Liu Ruyan, hindi makapaniwalang nagtanong. Alam mo ba kung sino ako? Ang ngiti ng manager ay hindi nagbago. Sinabi niya, wala kang pahintulot na pumasok sa 5th floor. Agad na nagbago ang mukha ni Liu Ruyan at sinabi niya ng paisa-isa. Alam niyo dapat kung ano ang relasyon namin ni Jiboda. Bumalik ang manager. Talaga? Nanlamig ang ngiti ng manager at tumingin siya ng may kakaibang tingin. Tinignan niya ang mukha ni Itojo na medyo matigas. Sinabi niya, nakipag-ugnayan ako sa iyo, nabalitaan ko na naputol na ang iyong engagement kay Jitsu, kaya ang iyong pahintulot na pumasok sa 5th floor ay nabawi na rin. Agad na nagblangko ang mukha ni Liu Ruyan. Nagtanong siya ng paulit-ulit. Anong sinasabi mo? Narinig ni Itojo ang kanyang sinabi at mumiti, ngunit mabilis itong nawala. Nagkunwari siyang naguguluhan at tumingin kay Liu Ruyan. Maayos na sinabi ng manager, makakatanggap ka rin ng notification sa lalong madaling panahon. Hindi ako naniniwala, halos nabigla si Liu Ruyan. Maya-maya ay nakabawi siya.
Napabuntong hininga siya at sinabing, pupuntahan ko siya para personal na tanungin. Mali ang impormasyong natanggap mo. Gayunpaman, hindi umalis ang manager. Sinabi niya mangyaring kumain sa ibang palapag. Dalawa silang naghahapunan. Ang mga empleyado sa 5th floor ay nakatingin kay Liu Ruyan. Ang ilan ay hindi napigilan na tumawa. Sa huli, si Itojo na ang hindi nakatiis sa kapaligiran. Tumawa siya ng nahihiya at bumulong. Ruyan, dadalhin kita sa labas para kumain ng malatang. Walang problema. Mukhang hindi naman masarap ang mga yon. Ngunit hindi gumalaw si Liu Ruyan. Palagi siyang pinupuri saan man siya pumunta. Ngayon ay napahiya siya sa harap ng maraming tao. Paano siya susuko na lang? Sinabi ni Liu Ruyan, pag-isipan mong mabuti. Huminga siya ng malalim. At sinabi niya ng may banta, ako ang nag-iisang anak ng pamilyang Liu. Ikaw ay isang mababang empleyado na kumukuha lamang ng pabor. Kung magkakaroon ka pa ng trabahong ito sa hinaharap ay nakasalalay sa akin. Bumalik ang manager, huwag mo akong bantaan. Ang ngiti ng manager ay nawala na. Hindi siya nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang damdamin at sinabi, kahit na ikaw ang nag-iisang anak ng pamilyang Liu, nagtatrabaho ako para sa Jijia. Kailangan ko lang sundin ang mga utos ng Jijia. Mas marami pang tao ang nagtipon. Mukhang nawalan na ng pasensya si Liu Ruyan. Nagkibit balikat siya at sinabi, mas mabuting unawain mo ang mga kahihinatnan ng iyong ginagawa. Bumalik ang manager. Binawi na ni Jiksu ang iyong pahintulot na pumasok sa restaurant. Lumamig na rin ang tono ng manager. Sinabi niya, hindi ka makakapasok ngayon. Habang nag-uusap sila, nakarating na ako sa pintuan. Anong mga kahihinatnan ang kailangan niyang isaalang-alang? Tanong ko, nagpakabati ang manager sa akin. Pakikilala. Medyo mayabang ang kanyang sabi, pasensya na po. Nang istorbo sa iyong pagkain. Umiling ako at sinabi, magaling ang ginawa mo. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Pagkatapos ay tumingin ako kay Liu Ruyan. Liu Ruyan. Siya ay isang empleyado sa ilalim ng Jijia, at siya ay nagtatrabaho para sa akin, kaya kung hindi ka niya papasukin sa restaurant, ano ang karapatan mo na ipatapon siya sa trabaho niya? Ako ay nagagalit lang dahil sa kasinungalingan niya. Pero nang makita ko ang malalim na tingin ni Yu Wei, lumamig na naman siya. Umubo siya at nagsabi, kanina ko pa gustong itanong. Bakit hindi ako sinundo ng driver? Sino siya? Ako ang iyong fiance. Hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin? Liu Ruyan, pinutol ko siya. Sabi ko, hindi siya nagsisinungaling. Ang engagement ay tapos na. Ano? Sabi ko, hindi mo na kailangang pumunta dito simula ngayon. Hindi ko sinabi na may emosyon ako. Naging malaya ka na ng maaga. Natigilan si Liu Ruyan. Pagkatapos, itinuro niya si Yu Wei, ang tono ay naging marahas hanggang sa. Dahil sa kanya, tama ba? Nakahanap ka ng kapalit. Kaya iniwan mo ako ng walang pag-aalinlangan. Jiboda, may puso ka ba talaga? Ang kanyang pagkamalungkot ay hindi napipigilan. Ang aking pasensya ay palaging sapat at bihira akong magalit dahil hindi sulit ang galit. Hindi ko rin inaalala ang maliliit na bagay pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko siyang sumigaw sa akin. Kahit napayagan ko. Hindi papayagan ng aking mga magulang. Bahagya akong umubo at bago pa ako makapagsalita. Nagsalita na si Yu Wei. Ijay, tiningnan niya ako na may inosenteng mukha. Ang tono ay napakalumanay, halos sa sandaling nagsalita ako, boom. Sinampal ni Yu Wei si Liu Ruyan sa mukha. Lumaki si Yu Wei sa bundok. Naglilinis ng bahay, nagluluto, nagbubuhat ng tubig, at nagdadala ng kapatid sa doktor at paaralan. Mukhang payat ang kanyang katawan, ngunit matatag at malakas. Ang sakit ni Liu Ruyan, ang galit ni Yi Tengcheng, ang panlalait ng mga nagkukumpulan na kaklase. Ang lahat ay ganap na binago ang imahe ni Yu Wei sa aking isipan. Si Liu Ruyan ay nasa ilalim niya, at siya ay kumakaway para harangin ang mga sampal na dumarating. Para siyang isang antilope na nakagat sa liig ng isang leopardo, na naglalabas ng nakakatakot na tunog. Si Yi Tengcheng naman ay may mukhang duwag. Iniabot niya ang kanyang mga kamay, tila nagtutulak at hindi nagtutulak. Tila humaharang at hindi humaharang, gumawa ng peking kilos para protektahan si Liu Ruyan. Bilang resulta, aksidente siyang nasampal ni Yu Wei. Agad siyang itinulak sa gilid at hindi na matagpuan. Kung hindi ako nananakit ng babae, si Yu Wei, na may nakangiting mukha, ay walang emosyon. Ang malamig na aura ay bumabalot sa kanya. Isang bata na lumaki sa liblib na lugar. May napakagandang mukha, nag-aalaga ng kanyang may sakit na lolo at kapatid mag-isa. Kung wala siyang lamig sa puso. Matagal na siyang kinain hanggang sa wala nang matira. Ang mahinang ulan ay sinamahan ng malamig na hangin. Ang eksenang ito ay nakagulat sa lahat. Nang mapigilan si Liu Ruyan, hindi na gumalaw si Yu Wei, tumingin lang siya sa akin. Hinintay niyang magsalita ako, noon hindi ko nagustuhan ang paglutas ng problema sa pamamagitan ng karahasan, ngunit ang pakiramdam na ito ay nakakagulat na hindi nakakainis. Naupo ako at nagtanong, Liu Ruyan, sino ang nagpahintulot sa iyo na kausapin ako ng ganyan?
Kinuha ko ang baso ng tubig sa tabi at dahan-dahang ibinuhos ito dito. Nagtanong ako, ngayon ay gising ka na ba? Si Ito Joe sa tabi. Tila hindi niya nakita, hindi makapagsalita. Si Liruyan na basang-basa. Parang nagising mula sa isang panaginip. Sa wakas ay napagtanto niya kung anong sitwasyon ito. Bumalik ang kanyang katinuan. Ang takot ay bumalik din, sumuko siya sa akin, paumanhin, Jinbo Dai. Hindi ko lang alam kung bakit biglang nawala ang kasal. Kahit nahanap mo na ang taong makapalit sa akin. Pero ang dami nating taon ng pagmamahalan. Sabi ko, ang dami nating taon ng pagmamahalan. Pinag-isipan ko ang pangungusap na ito. Malamig ang tono ko. Sabi ko, pero sa iyong mga mata, ito ay isang kadenang hindi matatakasan. Walang pagmamahalan. Namutla si Liruyan, umiling siya. Hindi ito ganito. Hindi ko ito naramdaman. Sumagot ako, mali. Hihingi ako ng paumanhin sa'yo. Muling naglagay ng tubig ang manager. Mahina kong sinabi, ang peking pagiging mabuti ay nakakasuklam. Dahan-dahan kong ibinuhos ulit. Sabi ko, ito ba ang lakas ng pamilyang Liu ang nagbibigay sa iyo ng tapang? Napatingin ako kay Ito Joe sa tabi. Sabi ko, para may kumpiyansa kang sabihin sa kanya, kapag namatay ako, magiging malaya na kayo. Walang imik, nagyelo ang hangin. Hindi na masasabing pangit ang mukha ni Liruyan. Nagpanik siya, tumingin sa paligid ng mga tao, nais niyang makatakas. Ngunit wala siyang magawa. Ngunit si Ito Joe, tila siya nakakabawi. Habang umiiyak, nauutal na sinabi niya. Alam kong kasal kayo ni Ruyan, pero hindi kanya nagustuhan. Marami ka ng taon na kinukulong siya sa tabi mo, sapat na yon. Bukod pa rito, nahanap mo na ang taong makapalit kay Ruyan. Nakita mo na ngayon ang bagay na ito, pakawalan mo na siya. Tumawa ako. Hindi ba't pinalaya ko na siya? Ayokong sayangin ang karagdagang lakas para ipagpatuloy ang kaguluhang ito, sabi ko. Tapos na ang kasal. Wala na itong kinalaman sa akin kung kayo ay nagliligawan. Natigilan si Ito Joe. Tinanong niya nang may pagkakasala, hindi mo ba kami susundan pagkatapos nito? Tiningnan ko ng seryoso sina Ito Joe at Liruyan at tinanong ang nasa isip ko. Nagtanong ako, napakahalaga ba ninyong mga tao? Bakit kaya ang isang tao tulad ni Jinbo ay mag-aaksaya ng lakas sa inyo? Huwag na kayong magdrama pa, walang nagmamalasakit sa inyo. Masyado kayong bobo at masama. Hindi marunong tumingin. May nagsabi pa, anong ibig sabihin ng kinukulong sa tabi? Baliw ka na ba? Hindi kailanman nilimitahan ni Jinbo ang kalayaan ni Liruyan. Hindi siya nagsalita nang makita niyang ginagawa ninyo ang nakakasuka na bagay na ito, basta't kinansela lamang ang kasal. May nagsabi pa, may mga pumunta sa ikalimang palapag na nag-ingay. Gusto nila ng pareho. Kung gusto nila ng kalayaan, sabihin nila sa G-Family. Hindi nila kayang bitawan ang mga resources na ibinigay ng G-Family. May sumang-ayon. Kung hindi dahil sa G-Family, ano ka, Liruyan? Sa tingin mo ba talaga isa kang prinsesang pinapaboran? May nagsabi rin, ang mga may masamang ginagawa na hindi napapanagot. Bumalik ka na lang sa bahay mo. Hindi mo alam na ang ikalimang palapag ay pribadong restoran ng J. Hindi sapat na kumain at uminom ka lang. Isinama mo pa ang kasintahan mo. Saan niyo nakuha ang mukha? Nakakainggit ang mga taong walang hiya. Matapos ang isang serye ng pag-uusig, si Tencheng ay napahiya at yumuko. Tulad ni Liruyan. Namumula ang mukha niya. Nang bitawan siya ni Yu Wei, nakatayo na siya mula sa lupa. Hindi siya makapagsalita. Sinubukan niyang abutin ako para sabihin ang isang bagay, ngunit itinulak ko siya. Sinabi ko, Yu Wei, hindi ko sila tinitingnan. Sinabi ko, medyo pagod na ako, umalis na tayo. Sa tabi ng paaralan ay may maliit na parke. Ito rin ang lugar ng pahinga na iniwan ng aking mga magulang para sa akin, kaya may isang pintong nagbubukas sa likod na maaari ko lamang gamitin. Gustong-gusto kong maglakad ng mag-isa sa berdeng karagatan na ito habang nagpapahinga. Ang hangin ay lumilipad, ang araw ay maligambam, at ang bawat paggalaw ng dahon ay may ritmo. Nakikipag-ugnayan ang aking buhay sa buhay ng puno. Kahit na mag-isa ako, hindi ako nag-iisa. Hindi alam ni Yu Wei na hindi pa napapasok ni Liruyan ang lihim na kabubatang ito. Hindi rin niya tinanong ang nangyari sa restaurant. Hindi niya pinag-uusapan ang anumang bagay na naugnay kay Tengteng at Liruyan. Medyo nagulat siya at lumuhod. Sinabi niya, edible ito. Sinabi niya na dati siyang madalas na naghahanap ng pagkain sa bundok. Kilala niya ang mga ligaw na prutas at kabute. Sinabi niyang kaya niyang gumawa ng duyan. Gusto niyang gumawa rin ng isa dito sa susunod. Sinabi rin niyang may mga ibon siyang kilala sa kabubatan. Minsan, nang malapit ng bumagyo, inilipat niya ang mga ito sa isang mas ligtas na pugad. Madalas silang dumalaw sa kanya. Nakikinig akong mabuti. Tumingin sa akin si Yu Wei sa huli. Ginoong G, gagawa tayo ng saranggola at paliliparin natin ito. Sinabi niya, ako ang bahala na paliparin ito ng mataas. Ikaw ay mananatili sa iyong lugar. Sinusundan ko ang tali. Biglang nagbago ang paksa, ngunit mumiti lamang ako at nagsabi. Sige, sabi niya, dadalhin ko ang isang kumot sa susunod. Pwede tayong mag-picnic dito.
Nagpatuloy si Yue pagkatapos kumain, matulog ka. Kakausapin kita habang nagpapahinga ka. Kung pagod ka, itutulak kita pabalik. Ang ganitong eksena ay tila kaakit-akit. Nag-isip ako at hindi napigilang ngumiti. Pagkatapos ay dahan-dahan kong sinabi, sige, sa hinaharap. Sa hinaharap, ang mga salitang tulad nito ay malayo sa akin. Ayoko lang masira ang mood. Ang isang taong humaharap sa kamatayan araw-araw, bakit niya bibigyan ng kalungkutan ang mga nagmamalasakit sa kanya? Yue, tinawag ko ang pangalan niya ng seryoso. Sinabi ko, maaari kang magkaroon ng sarili mong mga kaibigan sa hinaharap. Pumunta sa magandang kolehiyo, makakuha ng magandang trabaho, magkaroon ng pag-ibig, magpakasal. Gawin ang gusto mong gawin, alam natin kung kailan ang tamang panahon. Tahimik na ilang segundo si Yue, pagkatapos ay bigla siyang humingi ng paumanhin sa akin, Emerjay, sorry. Nagulat ako. Ano, sabi niya. Kahit na mahaba pa ang iyong buhay, kung palagi mong iisipin ang hinaharap, tiyak na pagsisisihan mo ito. Sabi niya kaya, bukas magpiknik tayo. Umiti siya sa akin, parang araw na may patak ng ulan sa kanyang mga mata. Sabi ko pa rin, CJ, tinanong niya, Emerjay, mabuti ka ba sa lahat? Sabi ko, ito na ba ang simula ng pagkakaibigan? Sabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko kay Yue, nagalit ka ba kanina kay Liu Ruyan at Yi Tencheng? Sabi niya, sila ay nagkasala sa'yo. Hindi tapat ang kanilang paghingi ng tawad, ngunit hindi siya nagalit noong nagkasala sila sa kanya. Hindi niya inalintana ang pang-aapi ni Liu Ruyan. Tinanong ko ulit, palagi ka bang masipag sa trabaho? Sa mga tuntunin ng pagiging masipag at pagbibigay ng emosyonal na suporta, mas mahusay ako kaysa kay Liu Ruyan na napakahusay at matalino, sabi niya. Hindi. Nag-atubili siya ng ilang segundo pagkatapos ay bumulong. Energy lang ang masipag ko. Kung ibang tao ang nagsabi nito, tatawanan ko lang. Ngunit napakatotoo. Medyo naguguluhan ako. Bakit? Hindi ko makita ang kanyang lihim na motibo o layunin. Kahit na nagbayad si Jijian ng sapat na bayad. Ang katapatan ay hindi mabebenta, sabi niya. Dahil nakalimutan mo ako. Mahina ang kanyang boses. Sabi niya, sa totoo lang, nagkita na tayo noon pa. Talagang nagulat ako. Ngunit si Yue ay parang nakahanap ng dahilan at mabilis na binago ang paksa. Sabi niya, kung alam ko lang kanina, dapat mas malakas ang pagkakakalat ko. Sa totoo lang, kung nagpatuloy ako sa pagtatanong, sasagutin niya ako. Ngunit hindi ko ito pinilit. Sumunod lang ako sa sinabi niya. Yue, maraming bagay sa mundong ito na mas nagdudulot ng sakit. Kaya, si Liu Ruyan ay ayaw magsabi sa akin ng totoo. Nakaawa si Yi Tencheng sa kanyang kawalan ng pagpipilian. Ngunit sa mundong ito, hindi ba't maraming kawalan ng pagpipilian? Ito ay pagtitimbang lamang ng mga benepisyo at kawalan, kasakiman at hindi kasapatan. Alam din ng aking mga magulang ang tungkol kay Liu Ruyan at Yi Tencheng. Tulad ko, hindi sila tututok sa dalawang bata, ngunit nilinis nilang tinapos ang lahat ng mapagkukunan mula sa pamilyang Liu na nagpapahayag na ang kooperasyon ng dalawang pamilya ay nasira. Sa pagitan nila, inilipat nila si Liu Ruyan at Yi Tencheng sa ibang mga palapag. Ang aking klase ay espesyal dahil sa suporta ng Jijia. Nagtatamasa ito ng pinakamahusay na mga mapagkukunan sa edukasyon at kagamitan. Ang mga nangungunang guro mula sa mga prestihiyosong unibersidad ay darating upang magturo at magbigay ng mga panayam at may mga libreng pagkakataon sa paglalakbay taon-taon. Maaari kang makipagkilala sa ilang mga kasosyo sa negosyo ng Jijia sa isang pagtitipon. Ito ay mga bagay na pinapangarap ng maraming pamilya. Ngayon, siya at si Yi Tencheng ay pinaalis na. Ang card na ibinigay ng Jijia kay Liu Ruyan ay pinatigil. Ang kanyang karapatang kumonsumo ng libre sa anumang industriya ng Jijia ay binawi. Lahat ng mga mapagkukunan na nakuha niya sa pamamagitan ng Jijia ay kinansela. Ang mga pahayagan at media na dati ay walang tigil na pinupuri siya ay biglang naging malamig sa kanya. Ang mga kaklase na laging nakangiti sa kanya sa paaralan ay nagbago rin ng paraan ng pakikitungo sa kanya. Walang nagtataas sa kanya, walang pumupuri sa kanya. Pumupuri sa kanya. Sa buong taon, palagi siyang abala sa pagbibigay ng magagarang damit at bag. Mga alahas ay tumigil na. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari halos sa isang iglap. Nawala ang katayuan niya bilang kasintahan ni Jiboda. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa mundo ni Liu Ruyan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya dahil wala siyang pagkakataon na makita ako. Sinisira niya lang ako ng mga text message. Sa simula, hindi siya naniniwala. Nagpadala siya sa akin ng mga text message. Jiboda, maaari mo bang huwag kanselahin ang kasal? Bakit ka nagpapadala ng ganung mga mensahe? Ngayon, lahat sa pamilya ay may opinyon tungkol sa akin. Jiboda, ang card na binigay mo sa akin ay na-freeze ba? Nawalan ako ng gana ngayon, gusto kong kumain sa Linhu pero walang available na upuan. Pero hindi ba sinabi mo dati na gusto ko ang lugar na yon at espesyal na nagreserba ka ng maliit na private room para sa akin para makakain ako anumang oras?
Ayokong putulin ang relasyon natin. Nalimutan mo na ba? Ang ating mga kapalaran ay tugma. Tayo ay itinadhana. Huwag ka nang magalit sa akin, okay? Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Pagkatapos ay nagpadala siya ng desperadong mensahe, hindi mo na ba talaga ako gusto? Pumunta ako sa Jeddah kanina para hanapin ka, pero pinaalis ako. Pakita mo lang ako. Kung ito ay dahil kay Tengteng, naghiwalay na kami. Lumipat na siya ng paaralan. Pagkatapos makasama siya, nalaman kong nagkamali lang ako. Hindi ko talaga siya gusto. Masama ang intensyon niya. Alam niyang ako ang iyong kasintahan, pero patuloy pa rin siyang nag-aalala sa akin. Nalinlang lang ako ng kanyang matatamis na salita. Nangangako akong hindi ko na siya makikita muli. Jiboda. Nag-isip ako ng mabuti kamakailan. Ang tanga ko dati. Maaari ba tayong bumalik sa dati? Napakabuti mo sa akin. Gusto ko ring magbalik ng pabor. Sa huli, siya ay nakikiusap. Umiiyak siya habang nagpadala ng voice message. Kahit na mayroon kang Yuyuwei sa tabi mo, okay lang kung mayroon pa ako, hindi ba? Hindi ako makikipag-away sa kanya. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Pakiusap. Pakikita mo ako. Miss na kita. Miss na talaga kita. Kung wala ka, hindi ako mabuti. Madalas akong nananaginip tungkol sa ating dalawa. Naupo sa hardin at nagbasa ng libro. Gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay ng ganito. Pakiusap, ikulong mo ako. Hindi ko kailangan ng kalayaan. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Blinak ko siya. Hindi niya ako makontak, kaya nagpo-post na lang siya ng mga taos pusong mensahe sa social media. Paminsan-minsan ay binabasa ko ang mga ito. Nakita ko si Ito Cheng at siya ay nag-aaway sa ilalim. Nagtipon ng maraming tao para manood. Tiningnan ko ito ng ilang segundo. Hindi ako gaanong interesado pero ayokong maging sentro ng usapan. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanilang mga account ay parehong naban. Mula noon, naglaho sila sa internet. Parang nanaginip ako. Nasa ospital si Meng Jian Nishai. Sa tabi ng bintana, nakakita siya ng isang paper airplane na may mga sulat na malabo. Nakasulat ang isang linya ng matamis na teksto, gusto kong gumaling, kumain ng watermelon-flavored lollipop. Ang hangarin ay napakasimple. Ang paggaling ay hindi ganoon kadali. Ngunit ang pagpapakain sa isang bata ng candy. Madali para sa akin. Kaya noong araw na yon, pinagbigyan ko ang butler na ibigay sa buong ospital. Lahat ng mga batang pwedeng kumain ng candy ng malaking supot ng lollipops. May watermelon flavor, grape flavor at orange flavor din pagkatapos, nag-iwan din ako ng ilang paper airplanes. Tila inakala ng batang iyon na ako ay isang Diyos. Sabi niya sa akin na nasasabik kung gaano kasarap ang mga lollipop na yon na para bang dininig ko ang kanyang mga hiling. Pinuri niya rin ako na ako ang pinakamalakas na Diyos. Ang mga hangaring iyon ay napakasimple. Minsan gusto niyang manood ng fireworks. Minsan gusto niyang magpinta, at minsan naman gusto niyang mag-alaga ng isang kumpol ng mga bulaklak. Kaya, nagbigay ako sa mga maliliit na pasyenteng ito ng mga spinning tops, mga painting set, at isang drawing para sa bawat tao, isang puno. Hindi ko lang pinag-alam sa sinuman ang aking presensya, at hindi ko rin sinuri kung sino ang may-ari ng paper airplane na ito. Hindi ko alam mula sa kung aling paper airplane. May lumabas na ibang mga sulat, madalas na ilang salita lang. Mabilis na paggaling, mahabang buhay, at lahat ay maayos. Marahil ay ang magulang ng batang iyon na humihiling para sa bata, sa ganito ko naisip. Ngunit sayang, ang pagtanda, sakit, kamatayan ay hindi kontrolado ng tao. Hindi ko kaya silang tuparin ang mga ganitong hangarin. Pagkatapos ay nailipat ako mula sa ospital na yon. Bago umalis, nagbigay ako ng malaking halaga para sa donasyon sa pagpapagamot. Ang mga pasyenteng kwalipikado ay maaaring mag-apply. Nag-iwan ako ng huling paper airplane sa unang palapag na may isang linya ng teksto, labanan ang sakit. Paalam. Ngunit habang umaalis ako sa kotse, tila may narinig akong tunog ng pagtakbo sa likuran ko. Tumingin ako sa likod, isang babae ang humahabol mula sa pintuan. Hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha. O baka naman, pagkatapos ng maraming taon, hindi ko na matandaan. Ang simoy ng hangin ay humahaplos sa aking pisngi, kalahating tulog, kalahating gising, iminulat ko ang aking mga mata. Nakita ko ang mga helicopter sa itaas, isang berdeng dagat na umiindayog sa hangin, at isang tahimik na nakaupong babae sa tabi ko. Tila nagpipinta, ang mga oil pastel na pamilyar na pamilyar. Ilang taon na ang lumipas. Bakit tila naitago pa rin ito ng maayos? Tumingin siya sa akin. Ang aking pisngi at ang panaginip ay unti-unting nagtutugma. Tinanong ko siya, Yuyuwei. Paper airplane, humihiling ka ba para sa iyong kapatid sa akin? Tumingin siya sa akin. Nang tumingin siya sa akin, ang kanyang malinis at maliwanag na mga mata ay puno ng natitirang tanawin. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa loob, at sa wakas ay bumuo ng isang magandang hugis. Sinabi niya, hindi. Mahina niyang sabi, ako ay para sa'yo. Noong si Liu Jiaya ay naghatid kay Liu Ruyan para humingi ng paumanhin, nakaupo ako sa mga bakuran sa harap.
Tinitingnan ang report card ni Yuyue. Sinabi niya na gagawa siya ng picnic para sa akin, isang kitten na maaaring lumipad ng mataas. At nanalo siya bilang first honor, hindi niya ikinahiya. Nagawa niya ang lahat. Hindi ko pa alam kung paano siya papurihan, nang biglang may ingay sa labas. Nawala ang proteksyon at suporta ng Jijia. Bumagsak ang estado ng pamilya Liu nitong mga nakaraang araw. Lumiliit ang Liushai, naging maliit na negosyo na nagsimula sa 1,000,000 yuan. Sapat na sana ito para mamuhay sila ng disente, ngunit naranasan na nila ang pagiging napakayaman, kaya't mahirap bumalik sa simpleng pamumuhay. Hindi madali ang pagpunta mula sa karangyaan patungo sa kasalatan. Ito ang pinakamasakit na pakiramdam, gaya ng nangyari sa pamilya Liu. Ganoon din para kay Liu Ruyan. Kaya kahit alam ng pamilya Liu na ayaw kong makita si Liu Ruyan, lahat sila ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Makalipas ang ilang buwan, unang beses kong nakita si Liu Ruyan. Mukhang hindi maganda ang kalagayan niya. Namumutla ang mukha niya, may mga pulang mata. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mga mata niya. Lumapit siya sa akin na nakaluhod, nagpapakita ng voluntaryong pagpapasakop, puno ng pagpapasalamat sa ikatlo at ikaapat na beses. Nawala na ang dating pagmamataas at kapusukan. Ang lahat ng karangyaan na ito ay tila isang panaginip na dumaan. Nang mawala ang pagiging kasintahan ni Jiboda. Nawala rin ang karangyaan na naipon sa kanya. Mas mabuti na ang kalagayan niya kaysa karamihan ng tao, ngunit hindi pa rin siya kontento. Sa wakas ay nagsisisi na siya ng taos puso. Tinawag niya ako, Jiboda. Tiningnan ko lang ang matandang lalaking namumuno sa pamilya Liu. Malamig kong sinabi, huwag ka nang magpakita sa akin. Biglang nanigas ang ekspresyon ng lahat ng miyembro ng pamilya Liu. Natigilan din si Liu Ruyan at halos agad na tumulo ang kanyang mga luha. Sinabi ko, ang pamilya Ji ay hindi gumagawa ng anumang laban sa pamilya Liu. Ito ang sinasabi ko. Ngunit kung magpupumilit kayo, pananagutan niyo ang inyong sarili. Ang aking mga mata at ekspresyon ang nagsabi sa kanila. Totoo ang sinasabi ko. Ang pinuno ng pamilya Liu ay tila may naalala at natakot. Nanginginig ang mga labi niya, paulit-ulit siyang tumango, hindi na naglakas loob na sabihin pa ang anumang bagay. Hinila niya si Liu Ruyan at umalis. Sumunod ako. Si Liu Ruyan ay mapilit na nagmamakaawa sa akin, Jiboda, patawad. Jiboda, huwag mo akong iwan. Isang buhay pagkatapos ng isa, puno ng panaghoy hanggang sa hindi ko na marinig. Tinawag ako ni Yuyue, at tiningnan ko lang si Yuyue dahil sa wakas ay naisip ko kung paano siya papurihan. Sinabi ko, iangat mo ang iyong ulo. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa, marahil ay hindi niya naintindihan kung ano ang gagawin ko. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, bahagyang yumuko, at pagkatapos ay nakatingin sa kanyang mga mata, namula agad ang kanyang pisngi. Siya ay napakadelikado, naalala niya ang simula. Yun, sabi niya, kung papapurihan mo ako sa hinaharap. Ang kanyang tinig ay nahihiya. Maaari mo bang gawin ito sa ganitong paraan? Hindi siya nagsisinungaling sa akin, kahit na sa mga salitang nakakahiya. Namilipit ang kanyang mga labi, inamin niya pa rin. Gustong-gusto ko ito. Lumayo ako ng tingin, ang aking mga daliri ay namula sa init. Sinabi ko, CJ, noong araw na nakapasok si Yuyue sa pinakamahusay na medical school sa bansa, sinamahan ako ni nanay at tatay sa ospital para magpa-full body check-up. Nang lumabas ang resulta, lahat ay nagsisigawan. Hindi lumala ang aking sakit. Sa katunayan, ito ay mas bumuti kaysa dati. Siguro ang pagbabago ng aking kalooban ay mas nakakaepekto. Siguro ang pagiging masaya ko pagkatapos ng paggamot ay mas epektibo. Siguro ang mga doktor na nagsisikap ng walang sawang ay mas magaling. Siguro. Tumingin palayo si tatay. May mga pulang mata sa pisngi niya. Nanginginig ako. Kung gayon, maaari ko pa ba kayong samahan ng mas matagal? Sina nanay at tatay ay hindi na napigilan. Nang napakalakas ang iyak, mayroon na bang tadhana sa pagitan ng mga tao? Hindi ko alam ang kapalaran at ang karaniwang mga pangyayari. Noong taong iyon, nagpunta sila sa Jiangyuan Village para sa isang paaralan. Sa bintana ng isang babae, nakakita sila ng isang papel na eroplano. Ang kanilang sarili sa papel na iyon ay pamilyar sa kanila. Ang kanilang anak, ang mukha ng babae ay pamilyar din na parang nakilala niya na noon. Itinayo nila ang itaas na bahagi sa ospital at dahil dito, nailigtas nila ang kanilang malubhang may sakit na kapatid na babae. Ang kasamang monghe ay ipinanganak. Sabi niya, ang babaeng ito na nagngangalang Yuyue, ang kanyang tadhana ay nagbago ng malaki. Noong una ay isang profesional na guro na ipinagbabawal. Nawalan ng tirahan ang mga kristal na piraso, ngunit dahil sa isang mabuting tao, ang lahat ay napakatataas. Ngayon, siya at ang kapalaran ni Jiboda ay masasabing perpektong pagtutugma. Mayroon na bang koneksyon sa pagitan ng mga tao? Dati, sina Jiyu at Changqin ay walang swerte, ngunit sila Jiboda ay nagbago ang lahat ng mga Diyos. Ginawa niyang banal ang lahat ng sanhi at bunga, kahit na ang konsepto ng pamumuhay ay walang kabuluhan.
Dinala nila si Yu Wei sa Jai House. Tinatanong nila siya, anong gusto mo? Umiti lang siya at sinabi, ang aking mga hiling ay naisulat na sa maliit na diyosa. Ang maliit na diyosa na nakatira sa bubong ng ospital. Ang maliit na diyosa na kaya ang lahat sa bibig ng kapatid na babae. Nagpadala siya ng hindi mabilang na mga papel na eroplano. Nakita niya ito sa mga sulok na hindi niya alam, ngunit hindi siya nangahas na lumapit para humingi ng paumanhin o manggulo. Nagdasal siya para sa kanya ng libu-libong beses, umaasa na siya ay mabuhay ng 100 taon. Nagkaroon din ako ng mahabang panaginip. Nang magising ako sa pagkakataong ito, si Yu Wei ang nagtulak sa akin. Bigla akong nais na umakyat ng bundok at manood ng pagsikat ng araw. Sa katunayan, ito ay isang napakababa at maliit na bundok. Maaari kang umakyat gamit ang cable car, ngunit gusto ko lang subukan ng mag-isa. Tulad ng inaasahan, pagkatapos umakyat ng 1 beses, napagod pa rin ako, ngunit napakaganda ng pagsikat ng araw sa tuktok ng bundok. Ang kasamang medical team ay kumuha ng Polaroid picture para sa akin at kay Yu Wei. Maingat niya itong idinagdag sa kanyang maliit na libro na puno ng mga bagay na may kaugnayan sa akin. Tinanong ko kung pwede ko itong makita. Medyo nahiya siya. Hindi niya sinubukang buksan, ang dulo ng kanyang mga mata ay nakataas. Kung dati, sasabihin ko na hindi ko natitingnan, ngunit parang habang tumatagal ang aking pakikipag-ugnayan sa kanya, mas naging masama ako. Hindi ako nagsalita, tahimik ko siyang tiningnan. Si Yu Wei ay sumimangot. Ibinigay niya ito sa akin. Ang simoy ng hangin ay dumaan sa pagitan ng mga nahulog na papel, at bawat pahina ay nagsulat ng parehong pangungusap. Jiboda, mabuhay ng 100 taon. Si Fei Ye ay gumuhit ng isang maliit na figura. Nakangiti siya ng malumanay. Ito ang unang araw niya sa Jai House. Sinabi niya, ang maliit na diyosa ay ngumiti sa akin ng 1 beses ngayon. Magandang tagsibol.